So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tinamaan po si Bato dun po sa suka. Di ba? Narinig nyo ba yung sinabi ni PBBM? Ang iba dyan, pinagbili lang ng suka. Meron ng COC. Alam nyo mga kababayan, ang tawag doon, bato-bato sa langit, ang tamaan, di ba, bobo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, kalbo. Ayun po tawag doon. Una sa lahat, walang pinangalanan yung presidente. Bakit siya pumiyok? Ikaw ang pumipiyok. Oh, Diyos ko naman, malay nyo ba, baka si Lisa Masa yan. O baka sila Franz Castro. Ba't ikaw pumiyok? Hindi lang naman kayo yung merong alyansa. May alyansa din po yung Makabayan Black. May alyansa din po yung ano. Yun nga lang, dalawa lang sila eh. Yung Dilawan. Malay mo bang si Bam Aquino yan? O itong Team Suka na to, mga bobo. So ngayon mga kababayan, ito yung sinabi ngayon ni PBBM. Kantsaw ni PBBM sa mga kalabang kandidato. Naghatid lang ng suka, naging kandidato na. Naghatid lang pala, naghatid. Ang nakakatawa dito mga kababayan, may pumiyok, yung iba nga hindi nga pinansin eh. Ikaw lang talaga pamansin eh. Dalawa kayo ni Vic. Kasi dati si Vic tagabili lang din po na suka yan ni PBBM. So ito So sa hindi lang po nakapanood, malamang yung iba sa inyo hindi pa napanood, no? Kasi marami tayo ngayon. So ito po yung video ni PBBM. Panoorin nyo to Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, pinulot lang pala kayo eh. alam nyo, ang sabi ng mga DDS, hindi raw nila gusto itong ginagawa ni PBBM kasi daw po panlalait daw po to. Ayan ang problema sa inyo. Pag kayo nanlait, okay lang. Pag kayo nang banggit ng bangag, katulang ebidensya, pag kayo nagbanggit na sila sa Marcos pangit, okay lang sa inyo. Ito nga, napakasimple lang ng sinabi eh. Walang name drop, may patama lang. Kayo mga DDS, mga kababayan eh. Si Bongbong Marcos, adik, bangag. Ito nga, wala nga name drop eh. Tinamaan kayo. Para namang napaka-bobo nyo naman masyado. So ngayon mga kababayan, no? So dahil nga po dyan sa sinabi ni PBBM, no? Pinulot lang pala kayo eh. So ngayon, itong si Bato nagalit. So sabi ni Bato, alam nyo kung anong bullshit dito? Sabi ni Bato, sa lahat ng mahihirap na lumaki, nagbebenta ng suka na kagaya ko. Gago ka ba? Bobo ka talaga. May sinabi ba nagbebenta ng suka? May sinabi bang nagbebenta ng suka? Ang sinabi, ano ba sinabi? Nagdi-deliver, tama ba? Na naging kandidato nag-deliver lang yata ng nag-deliver lang ng suka. Magkaiba yung nag-deliver dun sa nagbenta. So ngayon, anong kinalaman ng mahihirap dyan? Ayan, ang problema sa inyo eh. Palagi nyo ginagamit mga mahihirap eh. Poverty rate ng mga kababayan ng Pilipinas, bumababa na. Actually, meron akong data ata dito, no? Hanapin ko boring masyado yan. So ngayon, ito yung point, di ba? Sabi nga, di ba to? Actually, ang tawag kasi dito poverty porn eh. Di ba? Bakit yung binabanggit lagi yung mahihirap? Sa lahat ng mahihirap na lumaki, nagbebenta ng suka na kagaya ko, na napakasakit po pakinggan na kami daw ay yung team namin sa PDP ay parang nagbebenta lang daw ng suka tapos binigyan ng COC. May sinabi bang PDP? May sinabi bang kayo yon? Baka ikaw. Malamang ikaw nga. So, para mas maganda may video dito. Video na lang para mas maganda. Play natin yung video ni Bato. Ibig sabihin yan, gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. Ba't mo sasagutin? Ba't para ba sa'yo? Para po yan kay Lisa Masa. Ano ka ba? Para po yan kay Franz Castro. Hindi para sa'yo yan. Hindi, alam mo, ganun ang pangit no? Yung sinasalo mo lahat,
O sige, total sinalo mo na. Ikaw na 'yan. Ikaw na. Ikaw na. O, patunayan natin na 'yan, patunayan natin na ikaw 'yan. Sige, mamaya. Tuloy muna natin 'to. In fairness, no? Grabe naman si Ma'am Sel. Totoo 'yan. Mahina sa comprehension si Bato. Kaya ang tawag ko nga dito, 'di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan, kalbo. Kalbo na bobo pa. Sige na, sige, sige. In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Ano ba, nagbenta ka ba ng suka dati? Nasa biography mo ba yan na nagbebenta ka ng suka dati? Parang hindi ko ata nakita yun. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay Oh. para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan Kita nyo, di ba? Wala namang sinabing PDP si Presidente Wala namang sinabing PDP Ba't mo inako? Ba't mo inako? Ay, ayan tayo eh. ng si Uzi. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! O, si Atty. Rodriguez, dati rin dati rin tagabili ng suka ni PBBM yan. Hindi po binalik yung sukle, kaya tinanggal. Tanginan tong mga to, no? Atty. Marcolita, Bakit umiiyak si Bato? Oo nga, no? O, so ngayon, at least you get the point, no? Okay. So ngayon, total sabi ni Bato na siya yon. Ikaw na lang, kasi ikaw lang naman nag-react eh. Sa totoo lang, Bato, kung meron mang pinabili ng suka, ikaw yon. Kasi naging tuta, naging utosan ka ni Digong. Tingnan nyo mga kababayan, Tingnan nyo to, Patunayan natin to, no? Na totoo yan. Oh. So, tandaan natin mga kababayan, paano po naging aso at tagabili po ng suka ni Digong si Bato. Tandaan nyo mga kababayan, no? Si Bato de la Rosa po, siya po ay hepe ng Davao City. Hepe lang po siya ng Davao City. So after that mga kababayan, nung naging presidente si Digong, naging PNP chief po siya. Biglang talon. Ang dami po niya nilaktawan ng mga posisyon po bilang isang pulis para maging PNP chief. Hindi ka nga nakapag-national eh. Doon ka lang sa Davao eh. Bigla kang PNP chief. O kaya ngayon, lahat ng pinagawa ni Duterte ginawa mo. Naging sunod-sunuran ka lang. Nung sinabi ni Digong na papatay tayo ng tao, umuo ka lang. So para sa'yo, yung pagpatay po ng 30,000 na tao, para ka lang bumibili ng suka. Agree ba kayo doon? Naging aso si Bato ni Duterte. Sino ba naman ang hindi magiging sunod-sunuran dyan? Di ba? From regional na hepe, naging hawak mo na bigla buong Pilipinas, papatay ka lang ng tao? Oh. Kaya nga sabi nga ni Bato, kung walang Digong, walang Bato. Oh. Tingnan nyo to Oh, sabi niya yun De la Rosa, there's no Bato without Digong. Oh. So baka ikaw nga, Bato. Baka ikaw nga. Huwag mong idamay sila Hinlo, sila Jimmy Bondok, si Vic Rodriguez, taga-bili ng suka talaga yan. yung ibang sa PDP laban, mukhang ikaw nga ang pinapatamaan dito. Mukhang ikaw ata ang pinapatamaan ni PBBM. Kasi inako mo na, di ikaw na lang. 'Di ba? Na ikaw ang pinabiling suka. Ang laki-laki ng katawan mo, 'di ba? Taga-bili ka lang pala ng suka. Ano ba nagawa mo sa Senado? Nagpatawa ka lang diyan 'Di ba? Isipin mo senador ka, lumuhod ka? Anong klaseng katangahan 'yon? Habang hearing lumuhod ka? Nilhuran mo yung mga pulis? Parang awa nyo na, umamin na kayo. Anong klase yun? Oh. Oh, yan sabi niya ito sabi niya yan. Kung walang Bato, ay kung walang Digong, walang Bato. Ay.
Actually, may video pa pala yan, no? Tingnan nyo yung video na to. O, tagabil ka ng suka talaga. Walang bato. Kaya ganoon na lang po yung aking pagtatanaw ng utang na loob sa kanya at sa kanyang anak na si Inday Sara. Bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte, hindi man ako ma-re-elect. So be it. Oh. Buti pa nga si Bongo, parang hindi nag-react eh, no? Actually, si Bongo rin, di ba? Pambansang photobomber. Siya yung totoong utosan ni Digong. Siya yung totoong utosan ni Digong na biglang naging senador. Oh. Tignan nyo naman to. So sabi ni Bato dito, loyal daw po talaga siya sa mga Duterte. Alam nyo anong bullshit dito, mga kababayan. Nung nakaraang linggo, sabi ni Bato, na kapag natuloy daw po yung impeachment trial kay Sara, magiging fair daw po siya. Kayo ba naniniwala ba kayo na magiging fair yun? Parang hindi eh. Tagabili ka nga ng suka eh. Di ba? Inamin mong ikaw eh. Ako sa'yo. Oh, tapos, tama ba to? Okay, dito tayo. Akin lang is napakatotoong tao ako. Tapos, ay, yun na pala yun. So, mga babayan, alam nyo nakakatawa dito. By the way, tignan nyo to. Ito pa pala, di ba? Oh, tingnan ninyo ito pa, tagabili ng suka nga pala. O nga pala. Munti ko na nga makalimutan to, no? Mga babayan, isa po ito sa mga pinakakalokohan po ni Bato nung siya po, nung naging senador. Isipin nyo nalala nyo to? Bato vows to grill professional liar. So ito nga po yan, para silang kalbo. Diba? Kulang na lang no? Kulang na lang yung batuta ni ni Kibuloy. Kasi meron ng itlog no? Meron ng dalawang itlog, yung batuta na lang ni Kibuloy sa gitna kulang. So hindi nga, ang point ko dito mga kababayan, diba? Ganyan kakauto-uto kasi para sa akin mga kababayan, no, metaphor po yun ni PBBM. 'Di ba? Metaphor po yun ni PBBM yung sinabing nag-deliver lang ng suka. So para sa akin ang ibig sabihin po ng nag-deliver lang ng suka, utusan ka lang dati. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Tama, 'di ba? Kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Pag sinabi natin na tagabili lang ng suka yan, ibig sabihin nun, sa ating mga Pilipino, ang ibig sabihin nun, wala kang alam, sumusunod ka lang kasi tagabili ka lang ng suka. Tama, di ba? Agree ba kayo doon? Ganon. So, sakto mga kababayan, ito po ang isang pinakamalaking example na si Bato de la Rosa po ay utusan, susunod din lang po yan kahit hindi na po tama. In the first place mga kababayan, bakit ka pumayag na ginamit ang Senado para bigyan ng platform ang isang sinungaling na katulad nga po ni Jonathan Morales? Ang problema pa dito, dapat isang hearing lang to tapos na eh. Yung dalawang hearing medyo acceptable pa eh. Puta, inabot ng 6? 6, di ba? 6 o 5? So, ibig sabihin, hindi mo alam ginagawa mo. Inabot ka ng 6 o 5 hearing, doon mo lang nalaman na binubullshit ka lang ni Jonathan Morales. Ngayon, kakampi mo pa. Oh. Diyos ko naman, Bato. Sino ba nag-udyok dito kay Bato para gumawa ng hearing po na yan? Di ba yung maingay lang naman dito sila Maharlika? Di ba sila Maharlika, sila SAS, sila mga vlogger ni Digong, sila lang po yung may ingay. Eh si Bato uto-uto, kasi nga tagabili lang ng suka. Sige na nga, mag-hearing na nga lang tayo. Oh. Puta, inabot ng 5 hearing. Inabot ng 5 hearing, dun hindi mo pa rin alam na binubullshit ka lang. So yun po ang ibig sabihin po ng pinabili lang ng suka, nagkaroon na ng COC, ikaw yun. Oh, wala kang alam, tumatakbo kang senador. Metaphor po yun, dun po sa ibig sabihin ni PBBM. Ang daming mas deserving mga kababayan bilang maging senador. Pero si Bato de la Rosa, dahil nga po sa tagabili lang po ng suka ni Digong, naging senador. Di ba? Ay, ewan ko sa inyo.
Pero para sa akin medyo ano to medyo nakakatawa si Bato kasi nga po, putang na tinamaan. Tinamaan, 'di ba? Wala namang pangalan, wala namang name drop. Ang sabi niya, kami 'yun. Inamin mo kasi ikaw nga 'yun. Oh, ako sa'yo. Ang gulo mo. So 'yun mga ka-streetwise 'no. So diyan po sa team replay ano nga po masabi niyo nga po dito sa ano sa ginawa nga po ni Bato. Kayo ba naniniwala ba kayo doon na itong si Bato is taga-bili lang ng suka? 'Di ba taga-bili lang ng suka, 'di ba? Inutusan ka lang, wala ka namang alam, naging senador ka na. Oh. Tapos mangiyak-ngiyak ka pa pala. Kaya nasa pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, next topic po tayo, no? So, Takero, at least meron tayong bagong 8 diretso. Ay, actually, ano na sila ngayon, Baby Ruth? Siyam na ulit sila. Dati walo lang sila eh. Kanina naging siyam na. Sinama na si Vic Rodriguez.